Ayan, so isang magandang hapon po mga boss. So muli po tayong magbabalik para magbigay ng mga prediction natin parte po sa karera bukas araw po ng Friday, no? May carryover po tayo sa pick 6 tsaka winner take all. So maganda po yung karera bukas. Ayan, so sa ating mga prediction kahapon medyo na ano lang tayo doon kay yung GOAT. So yan, yung GOAT magaling at buenas yung may-ari. So from last to finish talaga nahuli, pero ang galing ang lakas ng remate ng GOAT. So yan lang po yung prediction natin na hindi po natin na-consider dun sa ating analyze. So aside from GOAT, yung iba kuha na natin. So ngayong araw po ng Webes, magbibigay po tayo ng ating prediction parte po sa karera bukas. Mahalaga po yan dahil malaki po yung involved na pira bukas sa winner take all, tsaka sa pick 6 din 1 million din yan. So sana makatulong ang ating analyze at prediction parte po sa karera bukas. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng ating YouTube channel Best Time TV, sana pakisupport na lang po mga boss sa pagsusubscribe. I-like nyo po yung ating video at pakishare po sa inyong mga Facebook group. So yan, dito sa race number 1, umpisa ng pick 6 3-year-old na ba median race. Para sa akin kasi pinanood ko itong takbo ni Tabicat na numero 1. Nakapagtala po ito ng 1.12 mini length, so sobra-sobra yung kabayo nung nag-barrier po ito. Para sa akin mainam itong kabayo na ito, itong Tabicat. So dito ang hindi ko na kinokonsidera na pwedeng maging tinik kay Tabicat, itong numero 5 na spoiler. Wala pang gaanong pinapakitang magandang takbo itong spoiler na ito. Itong naman Royal Dash, ang nagtumakbo sa Novatos 1.20 sa 1.2. So hindi ko siya kursunada. So para po sa akin, kasi bumabase po tayo sa mga ebidensya, sa mga naitalang preba, kumbaga naitalang preba ng mga kabayo sa pista. Para sa akin, Tabicat nakakalamang dito sa race number 1. Tingin ko kung may kalaban man siya dito, yung 2, 3 tsaka 6 ang tinitingnan ko na pwedeng sumilat. So sa mga nagtitipid dyan, yung Tabicat na yan tingin ko pwede nang suluhin. So base sa kanyang barrier, mainam po yung kinikilos itong kabayo ni San Andres. So yan, Tabicat nakakalamang, isama nyo po yan. Tapos kung gusto nyo magdagdag po kayo sa race number 1. Race 2 po tayo. Itong race number 2, 1200 meters, umpisa ng winner take all. Malaki po yung involved na pira dito. So maganda po yung kanilang umpisa pa lang ng winner take all, kakalat agad yung benta. Mahirap po itong race number 2. Magmadami po kayo dito mga bayang karerista. So dito para sa akin kasi mababang grupo po ito. So yung ibang mga kabayo dito mainam sa ngayon, sa sunod hindi na. So pabago-bago po ang kanilang takbo. So kung babase po kayo sa kanilang mga takbo lang, possible na pwede kayong malaglag dyan. So dito mas mainam magmadami po kayo. So yung numero 1 advocacy, tingin ko pansama yan. Mirror of Justice, Sky Lover. Kahit itong Munich pwede ito, Pandihado. Success of Times kasi matulin po itong kabayo na ito at malaking kabayo pa. Primero Soldado, Golden 8. Itong Top of the Mark, yung may Jopay, medyo may kakuparan po ito So pwede rin Guest of Honor. So yan, Advocacy, Mirror of Justice, Sky Lover, Munich, Success of Times, Primero Soldado, Golden 8, Top of the Mark, tsaka Guest of Honor. So yan, mamili po kayo dyan sa mga sinabi ko. sa mga sinabi ko dito, kasi mahirap po ito, mas magmadami po kayo dito sa race number 2 dahil mababang grupo po ito.
So, wala po yan yung minsan ngayon maganda ang kanilang takbo tapos sunod hindi na. Di-discourage lang kaya't maiinis. So, yan, mas maina magkaladkad po kayo sa race number 2. So, race 3 tayo. Itong race number 3, itong Miss Shani Treasure, mainam daw itong mga bayang karerista. So, balita ko, mainam itong kabayo na ito. Mga kabayo ng Build Racing. So, yan, Miss Shani Treasure, isama nyo. Tapos, kung may extra kayo na puhunan, itong Energetic tsaka Insivincy, pwede nyong tapunan. So, yan, mga bayang karista, no? Miss Shani Treasure, isama nyo talaga yan kasi magaling yung kabayo na yan base sa kanyang mga pinapakitang takbo dito sa pista natin, sa barrier, sa mga ensayo. Tingin ko magiging kalaban, Insivincy na numero 3, tsaka itong Energetic, mga imported po ito. Good luck po, race number 3. Sa race 4, para sa akin, nakakalamang itong Queen Marchesa. Nakakalamang po ito. Tsaka mainam yung kanyang kinikilos, no? Huling takbo nito, 1.12. Morning after kalaban. Tingin ko, nakakalamang na ito. Kung may sisilat man, 1 tsaka 2 na rin. Pero sa mga nagtitipid, pwede na to, Queen Marchesa. So yan. Tingin ko yung iba nito, wala na. So yan. Diyan lang po ako. Queen Marchesa. Tingin ko kung may tatalo man, Backpage tsaka Habibi Scout. So yan yung ating ano dyan. So para sa akin yung karera bukas, araw po ng Friday, sakto lang. Tingin ko naman maganda pa rin naman yung ibibigay ng dividendo kasi nga may carry over sa pick 6 tsaka winner take all. Pero kung sabihin natin na magkakaroon ng mga long shot, tingin ko hindi na gaano ka long shot kumpara nung Miyerkules. Kasi nung Miyerkules talagang hirap talaga ako eh. Sa race 1 lang ako medyo madali lang, yung 2, 3, 4 lang ako. Yung iba medyo hirap na talaga ako doon. So race 5 tayo. Itong race number 5, lamang si Grand Laughter dito, mababa na po sa laban si Grand Laughter. Kapag ito nabigyan ng importansya ng koneksyon ni Boss Dato, mahihirapan silang talunin. So yan po yung ano dito, yung totoo. Ngayon, kung hindi maganda yung kinikilos ni Grand Laughter, pwedeng magkaroon ng long shot sa race number 5. Kasi itong race number 5, sila Jane Gine, Lola's Favorite, Bigan Maxen, Jubilum, Secret Hideaway, tsaka kahit itong si Emans, tingin ko may panalo. Kung sakaling hindi maganda yung piniperform ng Grand Laughter, kasi kahit sabi natin lamang yung kabayo, paano kung yung kabayo may iniinda, kumbaga hindi maganda yung kanyang kondisyon, so matatalo. So lalabas, iba ang mananalo dito sa race number 5. So yan, ulitin ko po, Grand Laughter mababa po sa laban. So sa mga malalakas yung loob, pwede na to. Pero sa mga kung tingin nyo matatalo si Grand Laughter, magulo po ito race number 5. Pwedeng magkaroon ng long shot dito. So yan, ito po yung tinitingnan kong race na pwedeng magkaroon po ng talagang upset, race number 5. So race number 6 po tayo, 42 to 56. Itong race number 6, nakapokus po yung bayang karista kay Can Kaluking. Si Can Kaluking, bago po ito nanalo noong last July 3, tumakbo ito nung June 21. Nung June 21, na segundo po ito sa bintahan. June 21, pampito siya pagdating sa finish line. Confident Source ang nanalo. Nung napanood ko nga yung nito, naiwan po ito si Kabayo. So sabi ko pa nga, naiwan, malamang to may panalo to sa susunod kasi naiwan lang to nung nakaraan. So yun nga, nanalo siya. So itong race number 5, although galing sa panalo si Can Kaluking at impresibo ang kanyang panalo dito, hindi ka nakakasiguro na lamang na siya dito. So para sa akin, yung Siling Labuyo, yung Supreme,
itong diamond back tsaka captive moment. Ito po yung mga tinitingnan kong pwedeng magkaroon ng chance na manalo dito, lalo na itong sila diamond back, no, long shot ito tsaka captive moment. So yan po yung mga tinitingnan, kasi itong diamond back na ito, bago po ito nagbakasyon, mainam po yung mga ratings nito, yung mga record. So yan, itong captive moment naman, umintado nung huling takbo nito, 1.13.4, tapos Baldonado ngayon, Pilitro. Kasi kung si Baldonado ang sasakay, bibigat ang kanyang timbang dito. So yan, si Pilitro na, tingin ko may chance din yan, mga long shot ito mga bayang karista. So yan, race number 6, Supreme, Kankaluking, Siling Labuyo, Diamond Back, tsaka itong si Captive Moment. Tingin ko may mga panalo dito. Kung pipili ako ng dalawa, Siling Labuyo tsaka Kankaluking ako. Kasi para sa akin, bumabase po ako sa kanilang mga record. Magagandang takbo. Kankaluking, Siling Labuyo. Pero yung iba na yan, mga long shot na yan, mga bayang pwedeng makachamba. So race 7 tayo, penultimate race. Itong race number 7, Valentine Party. Yung 1 tsaka yung 2, yun po yung magiging kalaban ng numero 4 ng Valentine Party. Tsaka isama nyo na itong si Watch Me Now, pang long shot. So yan, itong race number 7, Valentine Party, nakakalamang ito. So kung matatalo man to mga bayang Krista, yung pwedeng lumong shot, yung 1, yung 2, tsaka yung Watch Me Now. Kasi itong Watch Me Now, ikino-considered ko po ito kasi tumakbo ito nung last April 25, 1.25, tersero sa nanalong si Circle of Love, Paris with Bronze. Mainam yung kanyang takbo nito. Tapos sumunod sila, kalaban sila Del Campo, Sky Warrior. Tingin ko hindi lang pinipirsa yung kabayo, pero merong kapasidad yung kabayo na manalo, lalo na sa mga ganitong grupo lang na hindi gaanong kataasan pa. So yan, ito yung pwedeng lumong shot dito. So yan po yung kino-considered ko na pwedeng makasila at makachamba dito sa race number 7. So ulitin ko po, Malalamado, Valentine Party. Tingin ko ito po yung papanigan ng ating bayang karerista. Pwedeng sumilat, Love Hunter, yung 2 na couple entry, Glorify, Graceful Gift, Watch Me Now, long shot, upset race dito sa race number 7, itong numero 9. Race number 8 po tayo. Itong race number 8, itong Pine Nubo, Stick Race Campaigner, Saratoga, yung Heartfelt, Feel the Born, Spellbound, Charm Boy. Ito po yung mga tinitingnan ko dito. Itong Pine Nubo kasi minute pa ito nung July 5 tumakbo sa Stick Race. So ibig sabihin talagang nabatak itong kabayo na ito. So Stick Race Campaigner yan. Pine Nubo, isama nyo po yan kasi mababa sa laban. Pero yung mga imported na Saratoga, although derivate sila, Feel the Born, although dihado sa Initi, Edgigera, pero mga imported po yan. Pag yan hindi ganong naiwan ng gusto, makasabay, malaki po yung chance kasi matutulis rumimate po may mga bayang kares, although may isang distansya. So talagang hindi po natin pwedeng kaligtaan yan at walang bahala, dahil unang-una mga imported po yan. Tsaka iba yung ng imported. So dito, bahala na po dito mamili sa race number 8, Pine Nubo, Saratoga, Heartfelt, Feel the Born, Spellbound, tsaka Charm Boy. Yan po yung tingin ko. Basta isama nyo Pine Nubo, sama nyo po yan kasi Stick Race Campaigner at batak na batak yung kabayo na yan. Talagang ilalaban. Sigurado ako na ilalaban yung kabayo na yan. So yan po yung ating tips para po sa araw po ng Biyernes. Sana yung mga tulong aking analyze yung ating prediction parte po bukas araw po ng Friday. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat.